Pumalag ang ilang kongresista sa pasaring ni Vice President Sara Duterte na ginagamit umano ng Kamara ang pambansang pondo bilang bargaining chip saan niya nilulutong bagong impeachment complaint laban sa kanya. Si Mela Lesmora sa report. Pinaghahandaan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pagsalang sa Bicameral Conference Committee o BICAM ng proposed 2026 national budget sa loob ng linggong ito. Ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, malaking bagay ang naging deklarasyon kamakailan ng liderato ng Kamara at Senado na ipatutupad nila ang open BICAM o pagla-livestream sa buong proseso. Yun nga lang, mas maganda pa rin kung aaprubahan din ang resolusyon ukol dito kung aabot pa. Makikita natin yan kung talagang totoong malinis na yung magiging resulta talaga ng BICAM. What exactly is the finished product of the Senate? Kasi nga i-approve nila. Is it sa 9? Sa 9 ata nila. Yung sa plenary, yung i-approve. Is it tomorrow? December 9, i-approve na bago mag-BICAM. So titingnan natin, ano talaga ang mga tinanggal nila sa House version na sinasabi nila na stripped of the so-called allocable. Hirit naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Bukod sa live streaming, sana'y maisapubliko rin ang mga dokumentong may kaugnayan sa budget proposal. Hindi lang simpleng i-allow ang publiko na umattend. In other words, gagawing public yung sessions. Or hindi lang to ibig sabihin na live streaming, na kapag may live streaming ay ayos na tayo. Para maging talagang open ang BICAM, kailangan meron ding document transparency, meaning to say, dapat bukod sa live streaming ay ilabas ng BICAM in a written document, no, yung mga reports on amendments. Sa isang pahayag naman, nagpasaring si Vice President Sara Duterte na ginagamit na naman umano ng ilang kongresista ang 2026 national budget bilang bargaining chip para sa inilulutong bagong impeachment case laban sa kanya. Pero agad naman itong itinanggi ng ilang mambabatas. Wala pa naman during the budget process itself. Wala kaming mga pinag-uusapan about the possible refiling of the impeachment complaint. Pero palagi ho nasa utak namin the fact na hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating Vice President. Kaya in other words, hindi pa ho siya lusot. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.